So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. I-update ko kayo dito sa ginagawa naming mid-century modern theme na bahay dito sa Los Baños. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ito nga palang ginagawa naming bahay ay located sa Los Baños, Laguna, malapit sa UP. At ang pinaka-theme nitong bahay na ito ay yung mid-century modern na style ng architecture. Ano ba yung mid-century style ng architecture? Meron akong video tungkol dyan pero ang mid-century modern ay mga kilalang architectural design na nagsimula noong mga early 30s hanggang mga 60s. So yan yung makikita ninyo dito sa design ng bahay na ito kapag natapos na. Pero ang isa sa mga main feature ng bahay na ito ay yung central atrium. Ito yung isang open space na nasa gitna ng bahay na gagawin naming garden. At kagaya ng mga ibang mga buildings at mga bahay na ginawa ko before na napanood nyo na, itong main material na ginamit namin sa walls ay yung SRC panels. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga projects ko na ginamitan ko nitong wall system na ito, pwede nyo panoorin yung playlist na earthquake resistant. Okay, so paano? Tignan natin. Check natin yung progress ng project na ito. Okay, medyo maulan kaya payong tayo. Ayan, ito yung closer look sa itsura ngayon ng development dito. So, ang istorya nito, meron siyang central atrium. Interesting yung design na yun kasi sa gitna ng bahay, meron siyang atrium. Ibig sabihin, meron siyang open space sa gitna na magiging garden. O, di ba? Ang role ng atrium na yun para mas matimpla yung natural ventilation. Kasi malalaki yung mga bintana nito, as you can see, mga jalis yan. Tapos pagdating doon sa gitna, meron ding papasok na hangin doon na magbe-blend siya doon sa hangin na magagaling dito sa sides saka sa harap. Tapos yung central atrium na yon, meron din siyang pupuntang hangin papasok. So imagine yung makikreate na mas malamig na temperature. Papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong atrium. Ayan. So itong space na to ay open siya hanggang sa taas. Yan, wala siyang roof. Nasa gitna ito ng bahay. Adjacent siya dito sa living room and dining, tsaka sa hallway. Ito hallway kasi ito hallway ito going to mga bedrooms. So dito ka manggagaling sa living room and dining, papunta ka sa bedroom, iikot ka pa ganun. Yan, madadaanan mo, makikita mo itong magandang garden na ito. So dito papasok din ang hangin. Dito may papasok na hangin. So pagka yung hangin na galing dito sa atrium nag-mix dito sa hangin na nanggagaling dito sa side ng living room and dining. So imagine mo, matitimpla yung air. Mas magiging mas ma-presko siya, mas malamig. Dahil nga na parang parang Venturi effect tawag. Research nyo na lang kung ano yung Venturi effect na yun sa ventilation. Ang lahat ng mga walls dito ay SRC panels. So nakita mo mula dito sa mga electrical junction box, yung styro,
SRC panel yan. Pero ginamitan namin siya ng reinforced concrete na columns tsaka beams. So itong kinakatayuan natin, dito tayo ngayon sa living room. So may part na high ceiling siya, no? Tapos ito yung atrium. Tapos meron siyang part na merong loft. Ito yung papunta sa loft. Ito ay papunta sa home office. Tapos yun yung balcony. So pagkapasok mo sa bahay, meron kang foyer na mayroong mataas na ceiling. May option ka kung didiretso ka dito sa living room or dining, or pupunta ka doon sa home office, or pupunta ka sa bedroom dito sa hallway na ito. So pinaka focal point itong bahay na to, itong atrium na ito. Yeah, very unique tong bahay na to, no? Kasi dahil nga sa feature na to, itong central atrium. So excited ako na makita to at maipakita sa inyo later on kung anong magiging itsura nito pag natapos na. Ito namang space na ito ay medyo may konting pagbabago. Magandang tanghali. May konting pagbabago to sa as plan. Kasi dati ito open to eh. Open dati to sa plano. Pero si owner ni-request niya na magkaroon ng central pantry. So itong pantry na ito nasa gitna nung original na kitchen. So itong kinakatayuan natin kitchen to. Tapos meron tayo ditong nook. Yan. Yung nook breakfast nook siya, at the same time meron tayo ditong ilalagay na maliit na couch, no? Tapos nandito yung table, no? So para merong privacy yung nook, no? Pwede silang magbasa dyan, mag-coffee mula dito sa kitchen. Tapos gaya na banggit ko, ito yung ating pantry na pupunuin natin to ng cabinets. Yan. So ito naman yung hallway galing sa living room. Ito yung atrium. Ito naman yung papunta na sa bedrooms. So ito yung magiging maid's room, tsaka mayroon din siyang sariling toilet. Ito naman yung service kitchen. Yan yung service kitchen papunta sa likod. Sa likod nandun yung parking. Itong hallway na ito ang papunta sa master bedroom. Yun yung master bedroom. Ayan. So ito pa rin, atrium. Tapos ito, bedroom number 2 and powder room. Tapos paakyat doon, home office. Akyat tayo doon. Ito ngayon yung home office. So pag akyat mo sa hagdan, ito yung home office. Tapos merong malaking window dito. Papunta naman itong door na to sa balcony. Covered balcony. Originally wala itong bubong, pero in-extend namin yung bubong para covered din yung balcony. So itong home office, meron siyang view papunta doon sa hallway sa harap. Then may storage siya dito, at meron din siya dito sarili niyang toilet. Ito yung SRC panel, pakita ko sa inyo. Hindi pa napaplasteran to. Makikita nyo pa yung steel matting tsaka yung EPS. So kapag napalitadahan yan, ganito na rin itsura niyan. So yan muna, maulan eh. Kita-kits na lang uli sa susunod. Okay, ito tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!